Kinagabihan, habang nagkakasiyahan ang lahat sa handaan, labis namang nagustuhan ni Rimuro ang inihanda sa kanyang pagkain at hindi niya mapigilan na kumuha pa ng isa. Hindi naman makapaniwala si Kaijin na inatake ng mga orcs ang mga ogre dahil hindi niya lubos na maisip na aatakihin ng mas mahinang halimaw ang mas malakas na halimaw. Ngunit kinumpirma ito ng leader at ikinwento na kumpleto pa sa armas at baluti ang mga umataking orcs sa kanilang nayon, habang kasama ng mga ito ang isang malakas na Mojin na may suot na maskara. Sa sandaling iyon ay biglang dumating si Rimuro at tinanong ang leader ng mga ogre kung ano ang kanyang magiging plano para sa kanilang grupo sa hinaharap. Dahil sa tanong na iyon ay natuklasan ni Rimuro na wala pang konkretong plano ang leader at ang tanging layunin pa lamang nito ay ipaghiganti ang kanyang mga namatay na kasamahan, kaya naman inalok niya ito na sumali sa kanyang grupo upang may matirhan sila at makakain ng maayos. Sa pamamagitan din ng pagtutulungan na iyon ay mas magiging handa silang harapin ang hukbo ng mga orc habang mapipigilan din nila ang ginagawang pananakop ng mga ito sa kagubatan ng Jura. Bagamat pag-iisipan niya ang alok ni Rimuro, hindi niya maitago ang pagkainis niya sa kanyang sarili at binanggit na kung malakas lamang siya ay hindi na nila kailangan pang sumunod sa iba. Kaya naman kinabukasan ay tuluyan na niyang tinanggap ang alok ni Rimuro na maglingkod sa ilalim ng pamumuno nito, subalit tatagal lamang ang kanilang paglilingkod hanggang sa matalo nila ang mga orc. Wala naman itong problema kay Rimuro at masaya niya itong tinanggap habang ipinatawag niya rin ang iba pa nitong kasamahan. Bilang patunay na sila ay kanyang mga tauhan ay nagpasya si Rimuro na bigyan sila ng mga pangalan kung saan nagulat rito ang mga ogre dahil ang pagbibigay ng pangalan sa mga malalakas na halimaw ay may kalakip na panganib. Gayunpaman ay sinabi ni Rimuro na magiging ayos lamang ang lahat at nagpatuloy na siyang bigyan ng mga ito ng pangalan, ngunit pagkatapos noon ay muli na naman siyang nakatulog. Nagising na lamang si Rimuro sa ilalim ng malaking pagbabago ng mga ogre, kung saan ngayon ay nag-evolve ang mga ito sa pagiging Kijin. Unang humarap sa kanya ang leader ng mga ito na pinangalanan niyang Benemero, kung saan napansin niya na medyo lumiit ang katawan nito ngunit dumami naman ang taglay nitong Magicules. Habang lalong gumanda at naging cute ang nakakabatang kapatid nito na nagpakilala sa kanyang Shuna, napansin niya na sobrang laki naman ang naging pagbabago ng warrior lady na si Shien. Hakuro naman ang ibinigay niyang pangalan kay Lolo Bata, habang Zoe naman ang ibinigay niyang pangalan sa introvert nilang kasama. Dumating din ang isa nilang kasamahan na nagpakilala sa kanyang kurube, na mukha ng normal na tao kumpara sa dati mukhang bakulaw. Matapos yun ay napag-usapan ni Rimuro at Benemero ang tungkol sa pag-atake ng mga orc sa Ogre Village, kung saan napapaisip si Benemero kung may koneksyon ba ang Madja na bumisita sa kanilang nayon bago mangyari ang pag-atake. Ibinunyag ni Benemero na bumisita sa kanilang nayon ang isang Madja na nagngangalang Gelmud na nag-alok sa kanya ng isang pangalan. Ngunit dahil hindi siya tumatanggap ng regalo mula sa mukhang hindi mapagkakatiwalaan ay tila nagalit sa kanya ito, at matapos lamang ang ilang sandali ay doon na nangyari ang pag-atake ng mga orc sa kanilang village. Samantala, habang minamanmanan ng ilang lizardmen ang napakaraming orc malapit sa kanilang teritoryo ay agad silang bumalik sa kanilang village na matatagpuan sa gitna ng kagubatan ng Jura. Ipinagbigay alam nila sa kanilang chieftain ang higit kumulang 200,000 orc na matatagpuan sa timog ng kanilang teritoryo, kung saan medyo nagkagulo rito ang ilang lizardmen at napapaisip kung paano napamamahalaan ang ganoong kalaking hukbo ng mga orc. Sinabi ng chieftain na marahil ay pinamumunuan ng mga ito ng isang tunay na orc lord, isang nilalang na sinasabing nilalamon ang takot at pag-aalinlangan ng kanyang mga tauhan. Aminado ang chieftain na wala silang laban sa mga ito, kaya naman kailangan nilang bumuo ng alyansa sa iba pang halimaw at ipinatawag ang kanyang anak upang utusan ito. Humarap sa kanya ang mayabang niyang anak na nagngangalang Gabiro, na masyadong ipinagmamalaki ang pangalan na ibinigay sa kanya ni Gelmud. Ngunit habang patungo sila sa ilang goblin village upang gumawa ng alyansa, sinabi ni Gabiro na masyadong paranoid daw ang kanyang ama dahil mahinang nilalang lamang ang mga orc. Sinang-ayunan nito ng kanyang mga alagad at iminungkahi na mas magandang palitan na niya ang kanyang ama sa pagiging chieftain, dahil mas di hamak na magaling siya roon at mayroon pa siyang pangalan. Dahil sa mga natanggap na papuri ni Gabiro mula sa kanyang mga alagad ay lalo pang tumaas ang tingin niya sa kanyang sarili, at sinabi na tatalunin niya ang mga baboy at papalitan ng kanyang ama sa pagiging chieftain. Doon ay nagbunyi ang kanyang mga alagad, at nagpatuloy na silang maglakbay patungo sa kaunlaran. Lumipas ang ilang araw simula noong maging tauhan ni Rimuro ang mga Kijin ay malaki na ang naitulong nila sa nayon, tulad na lamang ni Shuna na gumagawa ng mas matibay na tela gamit ang espesyal na mga materyales. Si Shia naman ay itinalaga ang sarili bilang sekretarya ni Rimuro, ngunit ipinagmamalaki din ito na magaling din daw siyang magluto.
Ngunit pagdating nila sa dining area upang tikman ang niluto nito ay kanya-kanyang dahilan ng mga lalaking Kijin upang hindi matikman ang luto ni Shien, kung saan ang isa ay agad na umalis habang ang matanda naman ay biglang itinago ang kanyang sarili. Doon lamang naisip ni Rimuro na siya pala ang alay ngayong araw, ngunit huli na ang lahat dahil naihain na sa kanya ang nakakatakot na luto ni Shien. Humingi siya ng tulong sa Great Sage at sinabihan siya nito na ipikit lamang ang kanyang mga mata at isubo ito sa gawing kanan upang hindi siya mamatay, kung saan makikitang paparating naman si Gobta. Kaya nang gawin niya nga ito ay saktong napadaan si Gobta at ito ang nakasubo ng luto ni Shien, kung saan halos mamatay ang kawawang Gobta dahil sa pangit ng lasa nito. Samantala, matagumpay namang nakapag-recruit ang grupo ni Gabero ng higit kumulang 7,000 goblin para sa kanilang misyon, kung saan ang susunod nilang pupuntahan ay ang Goblin Village na pinamumunuan ni Rimuro. Bagamat hindi makapaniwala si Gabero na isang slime ang namumuno roon, tiwala pa rin siya sa kanyang sarili na marirecruit niya ang lahat sa nayon na iyon. Nang makarating na ang mga lizardmen sa village ni Rimuro ay gumawa pa ang mga ito ng isang engranding entrance para kay Gabero. Bagamat ipinaliwanag ni Gabero na poprotektahan niya sila sa banta ng pananakop ng mga orc ay hindi nagustuhan ni Rimuro at ng iba pa ang pagiging mayabang ni Gabero sa kadahilan ng gagawin silang mga tauhan at susunod sa mga utos nito. Nabanggit ni Gabero ang tungkol sa mga Tempest Wolves, kaya naman inutusan niya si Rimuro na dalhin sa kanyang harapan ang leader ng mga ito. Bagamat hindi ito sineseryoso ni Rimuro dahil iniisip niyang isang gunggong lamang ang butiki, pinagbigyan pa rin niya ang hiling nito at tinawag si Ranga upang ito ang makipag-usap rito. Minaliit ni Gabero si Rimuro sa harap ni Ranga at sinabing kapag tinalo niya ang bida ay siya na ang kikilalanin nitong bagong amo. Hindi ito nagustuhan ni Ranga at kakainin na sana niya ng buhay si Gabero, buti na lamang ay biglang dumating ang muling nabuhay na si Gobta at ito na lamang ang pinili niya upang lumaban sa mayabang na butiki. Bagamat naguguluhan si Gobta kung anong nangyayari, sinabi ni Rimuro na kapag natalo siya sa laban ay ipapakain ulit sa kanya ang luto ni Shien, kaya nag-super saiyan si Gobta at nais manalo sa laban. Agad na umatake si Gobta at ginamit ang kanyang shadow movement upang lumitaw sa likuran ni Gabero at tapusin kaagad ang laban. Habang hindi makapaniwala ang mga butiki sa nangyari sa kanilang idol, pinuri naman ni Rimuro si Gobta at bilang regalo sa kanyang pagkapanalo ay paggagawan siya nito ng malakas na sandata mula kay Kurube. At para naman sa mga lizardmen ay ipinaalam ni Rimuro na handa silang tumulong laban sa mga orc, ngunit hindi sila sasailalim sa kagustuhan ng kanilang pinuno. Nagbanta naman ang mga butiki ngunit bigla silang nagtakbuhan palayo. Kinagabihan ay tinipon ni Rimuro ang kanyang mga kasamahan upang pag-usapan ang sitwasyon tungkol sa lumalalang pananakop ng mga orc. Sa tulong ng ginawang pag-spy ni Zoe ay nalaman nila na patungo ang hukbo ng mga orc sa marshland kung nasaan ang teritoryo ng mga lizardmen. Gayunpaman ay hindi maalis sa isipan ni Rimuro kung ano ang tunay na layunin ng mga ito at kung may kinalaman ba ang isang Demon Lord rito o kaya naman may posibilidad na may namumunong Orc Lord sa mga ito. Sa sandaling iyon ay ipinahiwatig ni Zoe na may na-encounter ang kanyang clone na nais makipag-ugnayan kay Rimuro at ibinunyag na isa itong Dryad. Agad na pinaunlakan ni Rimuro ang hiling nito at lumitaw sa kanilang harapan ang Dryad mula sa Forest of Jura na nagpakilala sa kanila bilang trainee. Sinabi nito kay Rimuro na bilang pinuno ng mga halimaw, nakikiusap ito sa kanya na talunin niya ang Orc Lord. Kinumpirma ni trainee na totoong nag-e-exist ang Orc Lord dahil bilang isang Dryad ay may kaalaman sila sa lahat ng nangyayari sa loob ng kagubatan ng Jura. Dagdag pa ni trainee na silang mga Dryad ay walang kakayahang pigilan ang mga Orc, kaya naman naparito siya upang humingi ng tulong sa isang malakas na nilalang tulad ni Rimuro. Gayunpaman ay sinabi ni Rimuro na nais niya munang lubos na maunawaan ang sitwasyon, kaya naman muli niyang tinipon ang kanyang mga kasama upang pag-usapan kung ano ba ang layunin ng mga orc. Doon ibinunyag ni trainee na ang layunin ng mga ito ay maging mas malakas at pagharian ng buong mundo, kung saan sa pamamagitan ng unique skill ng Orc Lord na tinatawag na Starved ay nagbibigay ito ng kakayahan hindi lamang para rito pati na rin sa kanyang nasasakupan, na kainin ang lahat ng nilalang na kanilang makita. Sa pamamagitan nito ay nakukuha nila ang lakas at abilidad ng kanilang kinakain kahalin tulad sa Predator skill ni Rimuro, ngunit ang kapalit naman nito ay walang katapusang kagutuman at pagkabaliw sa kapangyarihan. Ngayong nakuha na nila ang lakas ng mga pinaslang na ogre, ang susunod nilang target ay ang nayo ng mga butiki pati na rin ang nayo ni Rimuro. Upang lalo pang hikayatin si Rimuro ay ibinunyag ni trainee na ang Orc Lord ay ginagabayan ng isang magya na nagtatrabaho sa ilalim ng isang Demon Lord. Dahil doon ay naalala ni Rimuro ang kanyang pangako kay Shizo, kaya naman pumayag na rin siya sa hiling ni trainee na talunin ang pinuno ng mga orc.
Bilang panimulang hakbang, kailangan nilang bumuo ng alyansa sa mga lizardmen ngunit ayaw niyang makipag-usap sa ipinadala ng mga itong si Gabero. Dahil doon ay nagboluntaryo si Zoe na personal siyang makikipag-ugnayan sa chieftain ng mga ito, kaya naman agad na pumayag si Rimuro at mabilis din itong umalis. Samantala, nagising naman na si Gabero matapos ang kanyang nakakahiyang pagkatalo mula kay Gobta. Ngunit dahil ayaw niyang mapahiya sa kanyang mga kasamahan ay sinabi niya na si Gobta ang pinakamalakas sa nayo ni Rimuro at nilinlang lamang siya ng mga ito. Habang paniwalang paniwala sa kanya ang mga ito ay isang alagad ni Gelmyod ang biglang lumitaw na nagngangalang Laplas. Nagbigay ito ng babala kay Gabero patungkol sa nalalapit na pag-atake ng mga orc sa kanilang nayon at ipinahayag na tila hindi na sapat ang lakas ng kanyang ama upang harapin ang mga ito. Dahil sa ginawang panggagatong ni Laplas ay lalong nag-alab ang mithiin ni Gabero na agawin ang pamumuno sa kanyang ama, kaya naman agad siyang umalis upang bumalik ng nayon. Sa ibang dako naman, nakatanggap ang chieftain ng isang balita na may nakapasok sa kanilang chamber, kung saan agad nilang naramdaman ang lakas nito na kahit daw 100 malalakas na lizardmen ay hindi ito kayang talunin. Doon ay biglang lumitaw si Zoe at ipinaliwanag na siya ay isang mensahero upang ihatid ang mensahe ng kanyang master na nais bumuo ng alyansa sa kanila. Ipinaalam ni Zoe na ang kanyang master na si Rimuro Tempest ay nais bumuo ng alyansa sa kanila at nangakong tatalunin ang hukbo ng mga orc mula na rin sa kahilingan ng Dryad na ikinagulat ng mga lizardmen. Dahil hindi pa nila naririnig ang tungkol kay Rimuro ay may isang madaldal na butiki ang sumubok na mang maliit rito, kaya naman isang babala kaagad ang ginawa rito ni Zoe. Sinabi ni Zoe na hindi niya layong gawin ito ngunit hindi niya hahayaang maliitin ang kanyang master ng kahit sino, kung saan humingi naman ng paumanhin ang chieftain sa ginawa ng kanyang kawal. Dahil sa aura ni Zoe ay naisip ng chieftain na isa itong ogre, ngunit ipinaliwanag ni Zoe na matapos siyang bigyan ng pangalan ng kanyang master ay nag-evolve siya bilang isang Kijin. Nagulat roon ang chieftain dahil ang Kijin ay isang superior race na bihira lamang sa mga ogre, kaya naman agad niyang napagtanto na ang master nito ay isang nilalang na napakalakas. Dahil doon ay hindi niya kayang tanggihan ang tulong ng isang napakalakas na kaalyado, ngunit hiniling niya na nais muna niyang makita ang master nitong si Rimuro. Naintindihan nito ni Zoe at sinabing darating ang kanyang master sa loob ng 7 araw, ngunit pinakiusapan niya ang mga ito na huwag munang sasabak sa laban habang wala pa sila. Matapos sumang-ayon ng chieftain at makaalis si Zoe, tinipon niya ang kanyang mga kawal at sinabihan na darating na sa loob ng 7 araw ang tulong na hinahangad nila. Hanggang sa panahong iyon ay kailangan nilang depensahan ang kanilang nayon at iwasan ang sumugod sa laban. Subalit makalipas ang 4 na araw ay dumating si Gabero mula sa kanyang paglalakbay. Bagamat ipinaliwanag sa kanya ng kanyang ama na mayroong darating na tulong para sa kanila ay hindi niya ito pinakinggan, bagkus ay pinilit niyang agawin ang trono ng pagiging chieftain at ikinulong ito kasama ng iba pang tagasunod nito. Dahil nais patunayan ni Gabero na siya ang makakatalo sa Orc Lord at sa hukbo nito, pinamunuan niya ang isang direktang pagsugod laban sa mga orc. Ngunit dahil wala siyang alam tungkol sa kapangyarihan ng Orc Lord ay agad din siyang binalot ng takot nang makitang kinakain ng mga orc ang kanilang mga namatay na kapwa kasamahan at nagbigay sa mga ito ng matinding lakas. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.